Dahil sinisipag nga ako gumawa ng mga contents, kaya naman lahat ng mga nakatambak kong video dito ay i-voice over ko na. Wala na nga rin ako maisip minsan na i-content, kaya pasensya na nga kayo kung minsan nga ay paulit-ulit na nga lang yung kino-content ko. Sobrang hirap kasi mag-isip ng i-content kapag nasa bahay nga lang tayo. Heto nga't magluluto nga pala si katatay dyan ng pusit at magigisa nga muna siya ng bawang at sibuyas. Ganitong pusit nga ang gustong-gusto ko, yung maliliit nga lang. Parang mas nasasarapan kasi ako sa pusit na maliliit kaysa sa malalaki dahil medyo matabang nga yung malalaking pusit. Kinetchapan nga sana ang luto ni katatay dyan, kaso mas gusto ko nga ang adobong pusit kaysa sa kinetchapan. Kalahating kilo nga lang pala yung binili ni katatay na pusit at kasyang-kasya na nga rin to sa amin ng gantang halian. Gustong-gusto nga sana lagyan ni katatay ng sili, kaso hindi nga makakakain yung mga bata. Buo na nga lang yung nilagay niya at hindi ko na nga lang pinahiwa ng maliliit. Hindi nga pala yan nilagyan ni katatay ng tubig at kusa nga pala siya nagtubig. Kaya sariling katas niya nga yung sabaw niya. Masarap nga rin to lagyan ng miswa, kaso nga lagi nga natutuyan ng sabaw pag may miswa o sotanghon. Ganitong sabaw nga ang gustong-gusto ko, yung kulay itim. Meron kasi kami nalulutong pusit na kulay pula nga yung sabaw niya. At nang maluto na nga itong ulam, heto nga't sinandukan ko na nga si katatay at siya nga ay kakain na dahil papasok pa nga siya dyan. As usual nga, si katatay nga minsan talaga ang nauuna kumain sa umaga. Yung mga bata naman ay nakahiga pa at nanonood nga sila ng TV. Asahan mo nga pagdilat nga ng mga mata niyan ay talagang TV nga ang hanap niyan. Umalis na nga si katatay, kaya naman ako na nga ang nagtapos itong labahan niya. Nauna niya nga laban yung mga ilang pirasong marumi namin para hindi nga daw kasi kami matambakan. Minsan talaga umaabot din talaga ako sa katamaran ng paglalaba ko, kaya naman lagi nga kami natatambakan minsan. Kung hindi pa nga sisipagin si katatay sa paglalaba, paniguradong lagi nga ako matatambakan ng labahan. Ayaw ko na nga rin sana magpa-laundry dahil kapag nagpa-laundry nga kami ay parang lalo nga ako tinatabad maglaba. Parang umaasa na nga lang lagi ako sa laundry shop kapag natatambakan nga ako ng mga labahan. Nang maisampay ko na nga yung mga damit namin, hetong at napakaraming ang kalat dito sa loob. Napakaraming ang gawain dito sa loob ng bahay na kailangan kong tapusin. Kapag si katatay nga lagi ang kumukuha ng mga gamit dito sa ilalim ng lababo, napakagulo nga lagi. Pati itong mga junakis ko nga ay wala nga rin ginawa kundi guluhin nga rin tong ilalim na lababo. Sobrang nakakapagod na nga rin dahil sa paulit-ulit na gawain. Buti na nga lang talaga at napakasipag ko minsan. Kahit tinatamad talaga ako, hindi ko talaga matiis na magulo at makalat itong bahay namin. Nagligpit na rin pala ako ng pinaghigaan namin dahil pabalik-balik na nga rin yung mga bata dito. Pinakain ko nga muna sila habang ako nga ay naglilikpit dyan para hindi nga sila manggulo sa mga ginagawa ko. At nang matapos ko na nga silang pakainin, hetong at naligo na nga kami na sabay-sabay. At sa wakas nga ay natapos na nga rin ang gawain ko lahat. Dahil hindi pa nga ako nag-aalmusal dyan, kaya hetong at nagsandok na nga ako ng kanin ko. Dadamihan ko na nga yung kuha ng kanin para hindi na nga ako babalik dito sa bahay para kumuha ulit ng kanin. Inaya kasi ako ng kapitbahay namin na doon kumain sa kanila, kaya naman hetong at magbabaon nga ako ng kanin at ulam. At syempre, bago naman ako mangapit bahay, tapos na lahat ng gawain ko at napaliguan ko na rin yung mga bata. Tuwan-tuwa na nga itong dalawa junakis ko at nakawala na naman nga sila sa kulungan. Pagdating ko nga dito, hetong at nadatnan ko nga siya na nagluluto pa ng ulam niya. Abay, napakaswerte ko nga at napakarami ko ngang uulamin. Nagpirito nga siya dyan ng 3 itlog, sa akin 2, sa kanya 1. Nagluto din pala siya ng lumpiang toge at tamang-tama nga yan at paboritong-paborito ko yan. At dahil hindi pa naman siya natatapos magluto, kaya naman hindi muna nga ako kakain. Nag-video-video muna nga ako dito sa paligid nila at talaga naman napakaganda nga dito tumambay lagi. Palaging malinis nga at tahimik, kaya naman nakaka-relax nga pag tumatambay nga ako lagi dito. At nang makaluto na nga itong kapitbahay ko, hetong at nag-almusal na nga kami dyan. Dahil kumain na nga rin yung mga bata ng almusal, kaya naman hindi na nga sila masyadong sumubo sa akin. Kaya kain tayo mga kananay. Thank you Lord sa blessing. Hanggang dito na lang muna nga mga kananay ang video ko at abangan nyo na nga lang ang susunod kong a-upload. Salamat sa panonood.